Dear Papa Dudut, hello po sa lahat ng mga kabarangay na masugid na sumusubaybay sa Barangay LS 97.1. Ako po si Rich. Hindi po galing sa Richard ang pangalan ko kundi Rich lang po talaga ang ipinangalan sa akin. 30 years old na po ako sa ngayon at ang kwento ko po ay nangyari noong 2018. Isa po akong waiter. Aaminin ko po na marami po akong nagiging kaibigan ng mga customers sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Dahil po yun sa ugali ko. Masasabi ko pong mabait ako at isa po akong taong madaldal. Hindi naman po nega yung pagiging madaldal ko. Ako po yung madaldal na tsikador. Opo, mahilig po akong makipag-usap. Isa po sa mga naging kaibigan ko ay si Caroline. 32 years old, siya noong 2018. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Pag dumarating po siya ay mas lamang ang pakikipag-usap ko sa kanya. In other word po ay special siya, Papa Dudut. Nung una ko siyang makita ay nagka-crush na ako sa kanya. Pero bawal po yon sa trabaho kaya hanggang crush lang ako at nasa loob ko lamang yon. Yun nga lang ay parang halatang espesyal ang tingin ko sa kanya. Yun pong espesyal na trato na yon ang ikinaiinis naman ni Caroline. Madalas masungit si Caroline sa akin. Pero baliwala po yun dahil nga po sa bukod sa ipinanganak akong machika, ay may lihim na pagkagusto talaga ako kay Caroline. Normal naman ang pakikipag-usap ko kay Caroline gaya din ang pakikipag-usap ko sa ibang tao. Pero halatang halata na may gusto talaga ako dahil mabitawan lang ni Caroline ang gamit na tissue ay kinukuha ko kaagad yon para itapon. Konting kalat sa table ni Caroline ay nakaabang kaagad ako para linisin. Dagdag yon sa ikinakainis ni Caroline sa akin. Aware po ako pero personalidad ko na po talaga ang bagay na yon. Sabi ni Caroline ay para daw kasing nakakaloko ako. Kasi yung kakabitaw pa lamang niya itatapon ko na. Pero kahit naiinis si Caroline sa akin ay hindi naman niya ako inire-report. Sinusungitan niya ako pero hindi niya inaaway. Sa totoo madaming panahon na dapat nag-request siya na huwag na ako ang mag-serve sa kanya. Pero hindi niya ginagawa, Papa Dudut. Good afternoon, Ma'am Caroline. Ano pong order nyo? Baka pwede umupo muna? Nako, wag po dito. Doon po kayo para may table. Nagpapatawa ka? Natawa ka, ma'am. Aminin mo. Anong natawa? Nainis ako. Ngumiti kayo eh. Ngumisi ako, hindi ngumiti. Ma'am naman. Huwag ka na nga munang makulit. Handa na po yung pwesto nyo. Nilinis ko na. Anong pwesto? Ayun po oh. Paano kung ayaw ko doon? Imposible, ma'am. Paborito nyo yung lugar na yun eh. Tapat ng bintana at tanaw ang mga puno sa labas. Alam mo kung bakit ko gusto doon. Bakit nga ba, ma'am? Kasi ayaw kong maistorbo. Walang masyadong dumadaan doon. Makakaasa kayong walang iistorbo sa inyo. Paano ka nakakasiguro? Titiyakin ko pong walang iistorbo sa inyo. Talaga? Yes, ma'am. Di ibig sabihin hindi mo ako lalapitan para makipagkwentuhan? Pero sino po ang magsaserve sa inyo? Di yung iba. Pwesto ko po yun eh. Kung pwesto mo pala yun, di dun ka na. Maupo ka sa pwesto mo. Si ma'am naman parang philosopher. I mean, sa akin po naka-assign ang part na yun ng resto. So, kukulitin mo pa din ako. Promise, hindi. Salamat naman. Tara na po. Mauna ka na. Mauna na kayo, ma'am. Mauna ka na nga. Sabay na tayo. Ako na nga mauna. Nakakainis ka. Have a seat, ma'am. Natural. Alam nga namang tatayo ako. Ako na lang po ang tatayo. Sige, tayo ka lang. Pero yung malayo sa akin. Si Ma'am Caroline talaga. Paano kayo o-order kung malayo ako? Tatawagin na lang kita. Okay po. Sige po, kunin ko number nyo para PM ko sa inyo number ko. Ano? Bakit ko bibigay ang number ko? Sabi nyo tatawagan nyo ako. Tatawagin. Sino po? Nakakainis ka. Sabi ko tatawagin kita pag order na ako. Hindi tatawagan. Huwag kang ilisyonado.
Ayan, napipiko na naman si ma'am. Binibiro lang naman. Pero kahit naiinis kayo, maganda pa rin naman kayo. Pero may pumapangit sa akin. Ha? Ano po? Yung araw ko, lalo na pag may makulit na tulad mo. Hindi po ako nangungulit. Sandali po, kunin ko na yung order nyo. Ano? Sandali lang po. Hoy! Sira ulo talaga yun. Hindi pa ako mo-order eh. Eto na po, ma'am. Teka nga, paano mo nalaman na yan ang order ko? Tama ang order pero hindi ganyang kadami ang o-orderin ko. Ma'am naman, sa tinagal-tagal nyo na pumupunta dito, hindi naman nagbago ang order nyo, kaya ayan na po. At wag po kayo mag-alala, 2 order po ang dala ko. Kaso, akin po yung isa. Eh paano kung biglang magbago ang order ko ngayon? Imposible po yan. Proven po na paborito nyo yan. Kaya kain na po kayo. Pwede po ba ako makishare ng table? Ano? Hindi mo ba alam na bawal yung ginagawa mo? Naka-duty ka tapos uupo ka dito para kumain? Ma'am, kanina pa po ako naka-out sa work. Nirequest ko lang po na ako na ang magsaserve sa inyo kahit naka-out na ako. Pwede po ba ako makishare? Bahala ka nga. Sige na, maupo ka na. Salamat, ma'am. Papadudot naiinis siya sa akin pero pumayag pa din siya na maupo ako at makishare ng table sa kanya. Alam niya rin na pagkasama niya ako sa table ay madaldal ako. Pero pinayagan pa rin niya ako. Sabihin mo Papadudot kung mali ang iniisip ko na baka crush din ako ni Ma'am Caroline. Well, nasa isip ko lang naman po yun. Pero aminin po natin, ang daming choice ni Ma'am Caroline pero pinili niya pa din na pagbigyan ng pakiusap ko. Masaya po ako dahil sa nangyari. Pinilit ko pong hindi siya kulitin para hindi ako mapalis. Kaya marahan lang po ang pagkukwento at pagtatanong ko. Siyempre, mga chikang tanong lang po ang binitawan ko. Hindi po ako kaagad-agad nagpa-cute at baka ma-preempt ang future plan ko. Yun nga po ay ang panliligaw kay Ma'am Caroline. Matapos po niyang kumain ay kailangan niya na daw pong umalis. Agad niyang kinuha ang bill pero laking gulat niya nung sabihin kong bayad na. Sinabi ko sa kanya na treat ko ang dinner na yon kaya hindi niya dapat tanggihan. Nagpilit pa si Ma'am Caroline na iabot ang bayad niya pero hindi ko tinanggap. Para hindi na siya magpilit ay ginamitan ko siya ng kapangyarihan ko. Ang kapangyarihang mangulit. Kinulit ko siya para huwag nang ipilit ang bayad niya. Ako ang nagwagi at nagpasalamat na lamang siya at sa unang pagkakataon ay nakita ko siyang ngumiti. Muntik akong matunaw. Pagkangiti niya at pagkasabing salamat ay umalis na ito. Yun ang pong hudyat na hinihintay ko. Ang ngiti niya, yun ang hudyat para simulan ko na ang aking pakay. Ang ligawan siya, Papadudot. Good afternoon, Ma'am Caroline. Naka-out ka na ba? Bakit, ma'am? Saan po tayo pupunta? Anong saan pupunta? Bakit niyo po tinanong kung nakapag-out na ako? Tinatanong ko lang. Baka mamaya ikaw na naman na mag-serve kahit nakapag-out ka na sa trabaho mo. Naka-duty pa po ako. Okay. Tara na po. Akala ko naka-duty ka pa. Opo, Bakit nagyayaya ka? ihahatid ko lang po kayo dun sa table nyo. Kaya ko naman. Mukha ba akong mahina? Hindi naman po. Oh, kaya ko na magpunta dun mag-isa. Sige po, Bakit sumasabay ka pa? dun din naman po ang punta ko eh. Kahit na wag ka nang sumabay. Ano to? Flores de Mayo? Nakakatawa yun, ma'am. Pero seryoso ko. Wag mo kong sabayan. Ma'am, Oh, tatawagin na lang kita pag may order na ako. Teka sandali. Ayoko magpalibre ha. no problem, ma'am. Huwag mo munang kunin ang order ko, mamaya na. Gusto ko muna mag-isip. Sige, ma'am. Oh, bakit nandito ka pa? Wala naman po akong pupuntahan eh. Ibig kong sabihin, okay na ako. Tatawagin na lang kita. Oh, wag mo na naman akong simulan ng joke mo tungkol sa cellphone, please. Hindi nakakatawa yon. Isip po ako ng bago. Bago? Bagong joke, ma'am. Nako, wag na. Corny ba ako? Ayoko sagutin. Masasaktan ka. Handa ako. Wow, ang dramatic ng pagkakasagot mo ah.
Ganun naman po palagi. Huy, seryoso ka ba? Aalis na po ako. Sandali! Rich, sandali! Bakit ma'am? Sorry, biro lang. Bakit kayo nagsusorry? Magpapalit lang naman ako ng damit. Ha? Ibig mo sabihin hindi ka nasaktan sa sinabi ko? Wala ka naman sinabing masakit. Akala ko sensitive ka eh. Teka, bakit ka magpapalit ng damit? Off-duty na po ako. Paibay ba schedule mo? Minsan lang naman. Wait lang. Nakapagbihis ka na? Bilis, di ba? Paano mo ginawa yun? Nasa loob na tong damit ko. Hinubad ko lang yung uniform. Iba ka. Eto oh, masarap tong cake na to. Nako, sinabi ko na sa'yong ayokong magpalibre eh. Hindi naman kita nililibre. Hinahatian lang kita. Nakain ko na yung kalahati niyan. Ay, naku, ipasalubong mo na lang sa inyo. Kanino? Mag-isa lang naman ako. Bakit? Nasaan pamilya mo? Ulila na ako. 2 lang kaming magkapatid. Nasa ibang bansa na siya. Pareho pala tayo. Ulila na din ako. Sa kasolong anak. Mag-isa ka lang din? Oo. Ma'am Caroline, may tatanong sana ako. Ano yon? Pwede ba akong manligaw sa'yo? Ha? Alis na ako. May kakausapin pala akong importante. Ma'am! Sige, alis na ako. Papadudot, napakabilis ng pangyayari. Parang nag-fast forward ang mundo ko ng oras na yon. Pagkatanong ko kay Caroline ay bigla siyang umalis. Ako naman ay parang napako sandali sa inuupuan ko bago ko siya nahabol. Pagkalabas ko ay wala na siya. May nakita kong taxi na paalis. Pinilit kong habulin pero mabilis ang andar. Sobrang lungkot ko noon, Papadudot, at hindi yon ang inaasahan ko. Nakakagulat ang reaksyon ni Caroline. Gulong-gulo ako sa reaksyon ni Caroline. Buong magdamag akong nag-isip. Umalis siya nang hindi sinasagot ang tanong ko. Pwede niya naman agad sabihin kung oo o hindi, pero hindi siya sumagot. Dahil sa nangyari, mas nagpursige akong ituloy ang bala ko. Kasi hindi niya ako binasted. Ibig sabihin, may nararamdaman din siya sa akin. Mali lang siguro ang naging diskarte ko. Kaya nabigla siya at ganon na nga ang naging reaksyon. Nangako ako sa sarili ko na ayusin ko at pag-iingatan na ang susunod na hakbang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, isa po sa mga nagpalakas lalo ng loob ko ay nung mag-walk out si Caroline. Dapat kung galit siya, kung ayaw na niya akong makita, dapat ay hindi na siya bumalik pa sa restaurant. Pero bumalik siya. Kahit nadagdagan ang kumpiyansa ko sa sarili ay hindi ko naman nauulitin ang biglain siya, Papadudot. Nagpakabait ako at naging maingat, pero si Caroline ay balik sa ugali niya nung una. Itinataboy na naman niya ako, pero hindi ako susuko. Doon pa ba matapos akong bigyan ng malaking pag-asa ni Caroline mismo? Ganon pa rin ang naging siste. Palagi pa rin nandoon si Caroline. Palagi pa din niya akong pinagtatabuyan pero hindi naman inaaway. Balik umpisa kaya mas maingat na ako. Pero may nalaman ako sa totoong katauhan ni Caroline, Papadudot. Yung ilusyon ko, napakaramdam ko ay mahal din niya ako. Pero ayaw niya lang ipahalata ay hindi pala tama. Kasi nalaman ko na may kaya pala sa buhay si Caroline. May sariling negosyo, malaki ang bahay. Yun siguro ang nagpipigil sa kanya. Kaya hindi man niya ako itinataboy ng todo, ay hindi yata siya magkakagusto sa akin ng totoo. Dahil nga sa agwat ng kabuhayan namin. Good afternoon, ma'am. Aba, bakit ang baba ng energy? Malinis na po ang table nyo. Consistent ha? Sige na, papunta na ako doon. Rich! Yes, ma'am. Bakit hindi ka yata sumunod agad? Para mabigyan kayo ng space. Wawa, Dati po, gusto nyo mapag-isa kaya hindi na ako lumapit agad. ikaw na mismo ang nagsabi na dati pa yon. Iba na ngayon. Same order po ba, ma'am? Ang formal mo naman ngayon?
Ganun pa rin naman po ako. Eh bakit hindi ka na makulit? Baka naguguluhan kayo sa akin kaya hindi ko na kayo kukulitin. Ano bang nakain mo? Wala po, ma'am. Wala? Hindi ka pa kumakain? Naku, maupo ka, kumain ka. Ako naman ang manlilibre ngayon. Busog pa ako, ma'am. Bakit nung nilibre mo ako, bigla ka nalang nagdala ng pagkain? Busog pa din naman ako nun ah. Kaya kumain ka din. Upo ka dyan. Naka-duty po ako, ma'am. Anong oras na? O hindi ba sa ganitong oras ka nag-out? Nagpa-extend po ako. Nang buhok? Okay, so hindi nakakatawa. Sorry naman. Gusto niyo ba na iba ang mag-serve sa inyo? Anong iba? Di ba pwesto mo to? Pwede naman po ako makipagpalit. Alam mo, niloloko mo na ako. Sabi mo dati hindi pwede yon. Dati po yun. So may bagong batas na pwede na. Bakit naging pwede? Birthday ba ng presidente nyo? Hindi naman po sa ganon. Grabe, wala ba akong ganang kausap? Hindi naman po. Tama ba tong napasukan ko? Bakit iba ka? Nabdak ba ako ng alien? Kukuha na po ba ako ng order o mamaya na po? Alam mo, aalis na lang ako. Wag, Ma'am Caroline. Pues umayos ka. Bakit ka ba nagkakaganyan? Yung totoo, pag nagsinungaling ka, aalis ako dito. Paano niyo po malalaman kung nagsisinungaling po ako o hindi? Malalaman ko. Ano, bakit ka ganyan? Alam ko na ang dahilan kung bakit ayaw mo sa inaalok kong pagmamahal. Ano? Anong sinasabi mo? Alam ko na. Mayaman ka kasi kumpara sa akin. Eto lang. Ano? Nalaman ko kung saan ka nakatira at nakita ko ang buhay mo. Walang kinalaman ng kabuhayan ko sa pakikitungo ko sa'yo. Ma'am Caroline, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Sana maramdaman mo yun. Wala naman akong sinasabing hindi ka totoo. Hindi ko alam noon na mayaman ka pala. Wala akong idea. Kaya kung iniisip mo na maghahabol ako sa kayamanan mo, hindi ko iniisip yun noon at lalo pa ngayon. Hindi ko iniisip yan. Nangangako ako sa Diyos, mahal kita. Dahil mahal kita at hindi sa ano paman. Huwag mo naman isipin yan dahil hindi ko yan iniisip sa'yo kahit kailan. Kung papayag ka sa pagmamahal ko, pipirma ako sa prenuptial agreement. Maniwala ka lang. Hindi ko iniisip yan. Sorry Ma'am Caroline. Bakit mo ako pinag-iisipan ng ganyan? Pasensya ka na. Natural lang naman na maisip ko yun. Kasi magkalayo ang kabuhayan natin. Kung iniisip mo yan sa sarili mo, ikaw ang bahala. Pero wag mo uling iisipin sa akin yan. Hindi ako ganyang klase ng tao. Patawarin mo ako. Kung meron man akong dahilan sa pag-iwas, hindi yung iniisip mo. Pero anong dahilan mo? Hindi ko pwedeng sabihin. Bakit? Para hindi na ako mahirapan? Eh ang hirap ko. Naiisip mo ba? Patawarin mo ako. Aalis na ako. Wag mo na akong sundan, please. Pakiusap lang. Paalam. Gulong-gulo ang isip ko, Papa Dudut. Nagigilty ako sa mga nasabi ko. Seryoso si Caroline sa mga sinabi niya kaya lumalabas na pinaratangan ko siya. Inisip ko na gaya siya ng iba na tumitingin sa kabuhayan ng iba. Papa Dudut, bakit ganon? Bakit hindi pa niya ako dineretsyo noon? Hindi niya naman ako sinabihang lumayo, kaya ako naman, dahil sa tunay at laki ng pagmamahal ko, ay mas lalo akong nagpursige. Noong nalaman ko na magkalayo ang kabuhayan namin, hindi ko naman talaga naisip lumayo. Mas naisip ko nga po na pumirma ng prenup agreement. Wala po akong pakialam sa kayamanan niya dahil siya po mismo ang importante sa akin. Sobrang mahal ko po siya kaya kakayanin kong ipagpalit ang kahit na anong karangyaan basta magkasama lamang kami. Kaso ang dami nagiging balakid na hindi ko naman maintindihan kung ano. Kasi ayaw namang sabihin ni Caroline. Ayaw niya namang diretsuhin sa akin. Kasi kaya ko naman pong mag-adjust. Kaya ko pong lumugar. Sinabi niya na huwag na muna siyang guluhin at ginawa ko po yun. Kasi mahal ko siya. Pero umaasa pa rin ako kasi wala naman siyang sinasabi na huwag na siyang guguluhin kahit na kailan. Inaantay ko lang po na makapag-isip si Caroline. Saka na po ulit ako lalapit para humingi ng tawad sa mga maling nasabi ko at naisip ko sa kanya. Pero ang hindi ko po alam noon
ay nahuhulog na din pala ang loob ni Caroline sa akin. Noon pa kaso may humahadlang na malaking dahilan, Papa Dudut. May ayaw ipaalam si Caroline sa akin. Rich, Ma'am Caroline, bakit nandito ka ng ganitong oras? nagpalipat muna ako. Doon ka ba sa dati mong pwesto? Oo, Tara na, salamat. trabaho ko yan. Ang lamig naman ng sagot mo. Ayokong makulitan ka sa akin. Namiss ko naman yung kakulitan mo. Baka mainis ka na naman. Hindi naman ako naiinis. Inaarte ko lang yung inis ko. O ayan na, inamin ko na. Sorry sa mga nasabi ko ha. Kalimutan mo na yon. Naka-move on na ako doon. Kamusta ka? Ayos naman ako. Mabuti naman. Bakit ka nagpalipat ng oras? Para sundin ang hiling mo. Na? Na wag muna kitang guluhin. Alam kong tuwing hapon ka nagpupunta dito kaya nakipagpalit muna ako ng pang-umaga para hindi mo ako makita. Iniiwasan mo talaga ako? Dahil yun ang gusto mo. Hindi ka man lang kumontra? Dahil mahal kita. Ayan, nasabi ko na. Dahil mahal na mahal kita. Kaya lahat ng gusto mo gagawin ko. Alam ko na ang pangit ng timing ko. Pero nandito na tayo pareho eh. Kaya itatanong ko na lang ulit. Wag muna. Bakit? Basta. Caroline, mahal kita. Pero kung sasabihin mo na hindi mo ako mahal, maiintindihan ko. Hindi ko ipipilit ang sarili ko kung ayaw mo. Gusto ko lang marinig sa'yo. Saka na. Bakit mo tinatakbuhan ang tanong ko? Ano, hihingi ka na naman ng space? Tapos aalis ka at iiwan ako na nag-iisip kung bakit? Kung ano bang mali ang nagagawa ko? Pinipilit kong gawin ang lahat ng gusto mo. Kahit masakit sa akin, ginagawa ko. Mapagbigyan lang kita. Yun na lang ang ibigay mo sa akin. Yung sagot kung may aasahan ba ako o wala. Caroline, sorry. Hindi ako galit. Gusto ko lang marinig ang totoo. Kahit wala kang pagmamahal sa akin. Sabi ko nga, maiintindihan ko. Hindi ako magagalit sa'yo. Ganun kita kamahal. Rich, patawarin mo din ako kung bakit ganito ako sa'yo. Hindi kita pinahihirapan. Pero ano ba ang pagtingin mo sa akin? Mahal din kita. Mahal na mahal kung alam mo lang. Napakabuti mong tao. Nakita ko na yun nung una pa lang kitang makilala. Pero hindi pwede. Bakit? Pwede bang yun na lang muna ang isagot ko? Bigyan mo lang ako ng ikatatahimik ng utak ko. Bigay mo na sa akin ang sagot. Yun lang naman ang gusto ko. Kasi mahal mo ako pero hindi pwede. Bakit? Walang kinalaman ng kabuhayan ko dito. Hindi yun ang dahilan ko. Kahit mawala ang kabuhayan ko, wala akong pakialam. Kaya hindi mahalaga sa akin yun para piliin ko kaysa sa'yo. So bakit? Mahirap bang sagutin yun? Dahil ayokong masaktan ka. Mas nasasaktan ako kasi nakabitin ako sa isang bagay na walang closure. Rich, Anong dahilan? Rich, may taning na ang buhay ko. Ano? May ilang buwan na lang ako para mabuhay. May sakit ako. Huwag ka namang ganyan. Hindi ako nagdadahilan. Sana nga lang hindi totoo kasi ayoko pang mawala. Mahal kita, Rich. Diyos ko, Caroline. Papadudot, napakasakit ng narinig ko. Pinilit ko ng husto si Caroline na sabihin sa akin ang dahilan pero noong madinig ko na ay pilit kong binubura sa isipan ko. Iniisip ko na baka nananaginip lamang ako na biro lang ang lahat. Pero totoo, kahit sampalin ko ang sarili ko ay magigising lamang ako sa parehong panaginip. May taning na ang buhay ni Caroline, yun ang dahilan. Kaya kahit mahal niya ako ay ayaw niyang maging kami, Papadudot. Dahil ayaw mag-commit ni Caroline sa isang bagay na iiwan niya rin. Ayaw niyang bigyan ako ng pag-asa na agawin niya rin pagdating ng panahon. Papadudot, hindi pa nagiging kami ni Caroline pero higit pa doon ang nararamdaman ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Bakit kailangan dumating sa akin yon para lang mawala? Tanging dasal na lamang ang pinanghahawakan ni Caroline
para mapigilan ang kapalaran niya. Kaya naman sinabayan ko siya sa pagdarasal. Kasi baka naman may magawa pa. Baka naman maiayos pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero kahit nalaman ko yon, ay hindi ako sumuko at lalong hindi ko sinukuan si Caroline Papadudut. Pinalalayo ako ni Caroline para daw hindi masakit para sa akin kapag dumating ang oras na yon. Pero ipinakiusap ko sa kanya na hayaan niya ako. Damdamin ko yon na kahit ako ay hindi ko hahadlangan. Papadudut, humahagulhol na naman si Caroline at muli ako natakot na baka may nasabi akong hindi maganda. Ayokong pasamain ang loob ni Caroline, ayokong may stress siya kasi yon ang nagpapalala ng sakit niya, ang labis na stress. Humingi na naman ako ng tawad at sinabing kalimutan na ang hindi magandang nasabi ko. Pero nagulat ako nang sabihin niya na naiyak lang daw siya dahil sa mas napatunayan ko daw kung gaano ko siya kamahal. Wala namang nagbago, Papadudut, hindi nagbago o nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Niyakap niya ako at pinasalamatan. Kinausap niya ako na i-let go na raw ang pag-asa at tanggapin na lamang ang lahat. Hindi ako pumayag. Hanggang nandito tayo sa mundo ay laging may pag-asa basta walang susuko. Hindi ako sumuko kaya sinabihan ko rin siya na lumaban. Ano man ang mangyari ay pangahawakan namin at huwag paliliparin ang pag-asa. Pero iba ang nasa isipan ni Caroline. Ayaw niya talaga akong paasahin. Kaya lalayo siya, hindi gaya ng dati na panandalian lamang pero noong huling paglayo niya ay sobrang tagal na hindi ko siya nakita sa restaurant. Kaya napilitan akong puntahan siya sa bahay. Pagdating sa bahay ay naghintay ako sa labas. Natagalan bago niya ako nilabas at nang lumabas siya ay sa garden lang kami nag-usap. Good evening, Caroline. Bakit ka nagpunta dito? Ha? Wala akong ibig sabihin ha. Nagtatanong lang ako kung bakit ka napadalaw. Caroline naman. Ang tagal mong hindi nagpupunta sa restaurant, kaya nag-alala ako. Naku, parang gumaganda na nga ang pakiramdam ko. Salamat naman. Anong sabi ng doktor? Pahinga lang daw at baka gumanda na ng tuluyan ang pakiramdam ko. Pasensya ka na at nagulo ko ang pahinga mo. Nag-alala lang talaga ako. Huwag kang ngang mag-alala sa akin. Mas humihina ako pag may nag-aalala eh. Isipin mo, okay ako para positive. Palagi kong pinagdadasal yun. Salamat. Napakabuti mo talagang kaibigan. Hanggang kaibigan na lang ba? Rich, Ayokong pressurein ka. Nagtatanong lang naman ako. okay naman tayo bilang magkaibigan. Ganun na lang muna. Sige, ayos na ako sa ganun na lang muna. Kumusta ang restaurant? Ayos naman, ganun pa rin. Iniintay ka na nga nung paborito mong pwesto eh. Oo, dadalaw uli ako doon. Marami lang inaasikaso. Saan? Ano bang sabi sa ospital? Hindi sa ospital, dito sa bahay. Saka sa negosyo. Baka naman mapagod ka. Sanay naman ako. Nakakapagod pero satisfying naman kasi masaya ako sa ginagawa ko. Sabihin mo kung may maitutulong ako ha. Libre lang, basta kaya ko. Alam mo, buti sinabi mo. May ipapagawa ko sa'yo minsan. Sasabihan kita kung kailan. Sige, willing akong tumulong. Siyempre may sweldo. Kahit wala. Ano ka ba? Negosyo ang pinag-uusapan. Dapat bayad lahat ang pagod ng mga tao. Kaya huwag kang tumanggi sa sweldo. Bahala ka na nga. Basta sasabihan kita. Madali lang naman matutunan ang pagpapatakbo ng business. Sige, sabihan mo lang ako. Tutulong ako. Ano nangyari? Okay ka lang? Napagod yata ako. May mga pinaayos kasi ko kanina sa bahay eh. Kaya hindi kita mapapasok kasi magulo sa loob. Okay ka lang? Oo naman. Sigurado ka ha? Aalis na ako para makapagpahinga ka. Huy, hindi naman kita pinaalis. Para lang makapagpahinga ka. Mamaya na ako magpapahinga. Kwento ka pa. Tungkol saan? Sa'yo. Kung kamusta ka na ngayon. Maayos naman ako. Lagi kitang iniisip. O ano na naman yan? Kaya pala madalas akong nasasamid kasi iniisip mo ko. Caroline, anong sabi ng doktor sa sakit mo? Binawi na nila ang taning. Ha? Talaga?
Oo, nagkamali lang daw ng fine. Nung inulit nila, maayos na pala ang sistema ng dugo ko. Salamat sa Diyos. Napakagandang balita niyan. Ayoko na nga muna sanang sabihin kasi gusto ko sorpresa. Kaso tinanong mo na eh. Sorpresa o biglaan, wala sa akin yun. Basta ang gusto ko, bumuti ka. Napakasayang balita. Pero syempre, kailangan ko pa ng pahinga. Kaya hindi pa ako pwedeng maggala. Naiintindihan ko. Nag-alala lang naman ako kaya kita pinuntahan. Okay lang, naintindihan ko din. Pero konting araw na lang at babalik na ako sa restaurant. Oo, hinihintay ka rin nila Ate Mina, ni Kuya Remy, si Andrea, saka si Kaloy. Talaga? Ikamusta mo na lang ako sa kanila ha? Oo, sasabihin ko rin sa kanila yung magandang balita. Alam ba nila? Oo nung araw na umiyak ka sa restaurant, nagtanong sila kung bakit. Hindi ako nakapagsinungaling. Ayos lang, naintindihan ko. Sabihin mo wag na silang mag-alala. Oo, matutuwa talaga ang mga yun. Ako na lang ang pupunta sa restaurant ha. Basta isang araw, gugulatin ko kayo. Basta okay ka na, maghihintay lang ako sa'yo doon. Oo, salamat. Alis na ako para makapagpahinga ka. Sige, salamat sa pagdalaw. Ako naman ang babawi at dadalaw sa inyo. Ingat ka. Papadudot, malungkot man ako na kailangan ko nang umalis. Dahil magpapahinga pa si Caroline ay masaya pa rin ako dahil sa magandang balita ng paggaling niya. At isa pa ay babalik uli si Caroline sa dati na palaging nasa restaurant. Hinintay ko ang sinabing pagbabalik ni Caroline pero ilang araw na ang nakalipas ay hindi pa din siya nagpupunta. Kahit na sinabihan ako ni Caroline na hintayin ko na lamang siya ay hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na puntahan ulit siya sa bahay niya. Sa gate pa lang ay parang ang tagal nang naghihintay sa akin ng isang sulat galing kay Caroline na inabot ng isa sa mga kasama niya sa bahay. Binasa ko yun at nakasulat doon na umalis na raw siya at nagpunta sa malayo para doon magpahinga. Papadudot, dahil sa mahal ko si Caroline ay hindi ako nagpapigil sa mga sumunod na ginawa ko. Tumakbo ko papasok ng bahay kaya hinabol ako ng ilang mga kasama ni Caroline pero nakapasok pa rin ako. Nagulat ako sa nakita ko, Papadudot. Sa mismong sala ng bahay ni Caroline ay nakaset up ang isang kama at para kang nasa loob ng isang ospital. Hindi ako nakapagsalita sa mga nakita ko. Wala na ding nagawa si Caroline kaya pinalabas niya na muna ang mga humabol sa akin, kasama ang 2 nurse na nagbabantay sa kanya. Hinang-hina na siya, Papadudot. Hindi ko makuhang magalit sa pagsisinungaling ni Caroline, umiyak na lamang ako at nakiusap na magpakasal na kami. Ayaw ni Caroline dahil mas mahihirapan lamang daw ako kapag nagpakasal kami at nawala siya. Pero nagmakaawa ako. Gusto kong makasal kami anuman ang mangyari dahil mahal na mahal ko siya. Naawa na rin sa akin si Caroline kaya pumayag siya. Plinano namin ang kasal, doon na rin mismo kung nasaan siya. Dahil pareho na kaming ulila at wala nang kamag-anak dito sa Maynila, ay kasama namin sa kasal ang mga kasama niya sa bahay at ang mga nurse at ang mga kasamahan ko sa restaurant. Papadudot, bago tinawag ang lahat ng bisita pati ang pari para magsimula ang seremonya, ay nilabas ko ang isang papel na ipinagawa ko sa isang abogado. Kaya mo bang umupo? Oo, Oh, dahan-dahan. salamat. May kailangan ka ba bago ko sila tawagin? Wala naman. Gusto mo ba munang uminom ng tubig? Hindi na. Ayos na ako. Sigurado ka? Oo. Salamat, Rich. Salamat din sa'yo. Saan? Sa pagmamahal mo. Pasensya ka na sa mga nangyari. Mahal kita noon pa. Pero kailangan kong itago dahil nga sa kalagayan ko. Naiintindihan ko. Pero sana noon mo pa sinabi sa akin yan. Natatakot ako eh. Saan? Sa magiging reaksyon mo. Baka kung lalayuan mo ko, mas hindi ko kayanin. Kaya araw-araw akong nasa restaurant kasi sumasaya ako kapag nakikita kita, kapag nakakausap kita. Ikaw ang nagpapahaba ng buhay ko. Hahaba ang buhay mo kasi hindi kita iiwan. Salamat. Sa lahat. Salamat sa pagtanggap.
ikaw ang tumanggap sa akin. Ano ba yan? Bakit? Tama na nga, mamaya maiyak ka. Masira ang makeup mo. Waterproof daw to. Oh, yan na nga bang sinasabi ko eh. Nasamid lang ako. Ako ayoko umiyak. Wala ka naman makeup ah. Wala nga, kaso ang pangit ko umiyak. Nakita mo naman. Ikaw talaga. Ayan, wag na nga tayong tumawa. Ayaw mo din umiyak tayo? Basta masaya tayo. Nag-uumapaw ang saya ko. Ako rin. Sigurado ka na ba sa gagawin natin? Ano ba namang tanong yan? Binibiro lang kita. Ayoko ng usapan na yan. Sige na nga. Nagustuhan mo ba ang damit ko? Oo naman, pero dapat may belo para iaangat ko paghalik ko sa'yo. Wala eh. Nung pinatahi ko to, wala talagang belo. Okay lang naman, mas importante ka naman kaysa sa belo. Matagal ko nang pinatahi to eh. Aha, noon mo pa pinlano na magpakasal tayo, no? Sige na nga. Pero eto na, magpapakasal na tayo. Waiting na nga ang mga bisita at si Father sa garden eh. Tawagin na natin sila. Mamaya na, Baka naiinip na sila. may gusto muna akong ipakita sa'yo. Ano yan? Ako na ang nag-ayos. Alam ko, hindi mo maaasikaso eh. Ano to? Prenuptial agreement? Oo, Bakit? yan ang pangako ko sa'yo. Hindi na kailangan to. Pero Ano ka ba? kahit hindi na kailangan, pirmahan mo na rin. Hindi. Bakit mo pinunit? Wala na akong kopya niyan. Hindi na kailangan yan. Pero usapan natin yan at pinangako ko yan. Ikaw lang ang nagsabi. Hindi ko naman hiningi. Mahal mo ko at sapat na yun para sa akin. Hindi ko na kailangan ng kasunduan. Pero, Rich naman. o sige, huwag ka nang magalit. Tawagin mo na sila, Father. Sige, Isabay mo na yung mga punit na papel. May basurahan sa labas. sige, sandali lang ha. Natuloy ang kasal namin, Papa Dudut. Alam kong iba ang nararamdaman ko dahil sa sitwasyon. Pero pilit kong binura yon sa isipan ko. Napakaligaya ko nung araw na yon. Ganon din si Caroline. Kahit kami-kami lang kasama ng mga kaibigan ay masaya kami. Pinunit ni Caroline ang pinagawa kong prenuptial agreement. Gusto ko lang din naman kasing sundin ang pinangako ko nung nakiusap ako sa kanya na magpakasal na kami. Ayoko mag-isip ang ibang tao na sinasamantala ko si Caroline. Pero noong punitin niya ang papel ay ipinangako ni Caroline na hindi na namin pag-uusapan ang tungkol sa bagay na yon. Nagsama kami ni Caroline at nagpaalam muna ako sa restaurant na magbabantay kay Caroline. Pinayagan naman ako at sinabing may babalikan daw ako kung gusto kong magtrabaho ulit doon. Nagsama kami ni Caroline ng halos 3 buwan. Papadudot na wala na din si Caroline matapos ang maikling pagsasama namin. Pero kahit maikli ay nilubos namin yon at walang sinayang na oras. Sa bawat sandali habang nararamdaman namin na palapit na ng palapit ang bangungot na ayaw naming mangyari ay lalong lumalim ang pagmamahala namin. Cremation po ang gusto ni Caroline kaya yun po ang ginawa namin. Matapos po ang cremation ay nagulat ako nang lapitan ako ng abogado ni Caroline. Binasa niya sa akin ang last will ni Caroline. Sa akin niya iniwan ang lahat ng mga ari-arian niya. Ang bahay, pati ang negosyo, pero sinabi rin doon na kung gusto kong isara ang negosyo ay gawin ko lang daw. Inabot sa akin ang isang sulat na iniwan ni Caroline. Doon nakasaad ang lahat ng nilalaman ng puso niya. Papadudot hindi ko alam kung paano pipigilan ang sarili ko dahil parang sumabog lahat ng kinikimkim kong sakit sa dibdib. Itinago ko yon dahil ayokong makita ko ni Caroline na umiiyak. Sobra ang pasasalamat sa akin ni Caroline pero hindi niya alam ay mas nagpapasalamat ako sa kanya. Kahit nasa sandaling pagsasama namin ay naramdaman ko ang mahalin ng sobra. Papadudot, okay na ako ngayon. Dito na ako nakatira sa bahay ni Caroline at hindi ko pinapaalis ang mga kasama niya rito.
Itinuloy ko rin ang negosyo kahit na wala akong alam ay inaral ko talaga para umikot ang pera dahil aktibo ako ngayon sa pagtulong sa mga may sakit na kagaya ni Caroline. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay ng oras sa aking kwento na maitampok sa Barangay Love Stories. Isa pong karangalan ang mabigyan ng ganitong pagkakataon. Mula sa number 1 radio station, mabuhay po ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rick. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin at tulad kong loyal listener ng Barangay Love Stories. Ako po si Mateo, 33 years old, taga Maynila. May-ari po ako ng poultry supply shop at laundry shop sa lugar namin. Yun po ang mga negosyong minamanage ko na naipundar ko noong nag-OFW ako sa Japan. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Kasama ko po rito na naninirahan sa Maynila ang misis ko at magdadalawa na po ang anak namin. Papadudod kung babalikan ko ang aking nakaraan, masasabi ko po na malayo-layo na rin ang narating ko. Hindi na kami nagigipit ngayon. May ipon na kami sa bangko, may insurance at nakapagpundar ng mga ari-arian na. Noong kabataan ko kasi ay mahirap po talaga ang pamumuhay namin. Naranasan po naming tumira sa sementeryo, yung bahay namin ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Lona at yero ay nakatungtong sa ibabaw ng mga nicho. Noong pinaalis kami doon ay nakipagsiksika naman kami sa squatters area. Ang tatay ko po ay nagtatrabaho sa junk shop. Si nanay naman ay nagtitinda ng mga lutong ulam na nilalako niya sa lugar namin. Pero hindi po yun madalas. Mas maraming beses kasi na hindi bumabalik ang puhunan niya dahil ipinapautang niya ang kanyang paninda para lamang maubos. Tapos ay nahihirapan na siyang maningil. Masipag po ang nanay ko kaso ay medyo malabo ang mata. Ganon pa man ay hindi yon nakahadlang sa kanya para tulungan niya si tatay na kumita ng pera para sa aming pamilya. Panganay po ako at meron akong nakababatang kapatid na babae, si Stella, na medyo sakitin. Kahit ganoon ang buhay namin ay punong-puno po ng pangarap ang batang ako. Kahit mahirap kami, hindi naman yon naging hadlang sa kagustuhan ng mga magulang namin na igapang ang pag-aaral namin. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang paborito kong alaala noong kabataan ko, yon ay ang mga pagkakataon na tinutulungan ako ni tatay na gumawa ng saranggola, Papa Dudut. Tay, ano na nga po ulit yung gagawin dito sa mga patpat ng saranggola? Pagkabitin mo, gamitin mo yung sinulid para mapagdikit mo yung mga patpat. Teka, bakit bigla mo naman yatang naisipang gumawa ng saranggola? Wala lang po. Tagal ko na kasing hindi nagpapalipad ng saranggola. Namiss ko po ito eh. Namiss mo tapos hindi ka naman marunong gumawa. Kayo po kasi yung palaging gumagawa ng saranggola ko nung bata ko, Tay. Ako nga, pero di ba katabi kita habang ginagawa ko yon? Katabi niyo nga po ako, pero hindi ko naman masyadong tinatandaan kung paano. Dapat tinandaan mo. Paano kung wala na ako? Sino na lang ang gagawa ng saranggola mo kapag namiss mo magpalipad? Pwede ko naman pong pag-aralan kung paano gumawa, pero hindi kayo pwedeng mawala. Gusto ko kasi kasama ko pa rin kayo habang nagpapalipad ako nito. Tulad po nung bata pa ako, kayo po nagturo sa akin kung paano magpalipad ng saranggola. Tay, hindi ko po yun makakalimutan. Siyempre nung kaedad mo pa lang ako, pagpapalipad ng saranggola yung paborito kong libangan sa probinsya. Kaya nga kahit nakapikit, alam na alam ko kung paano gumawa niyan. Ang galing nyo nga po kasi matibay yung saranggolang gawa nyo. Yung bang kahit sumasayaw-sayaw sa hangin, hindi siya nagkakalas-kalas? Depende kasi yun sa pagkakatali mo, kung balanse yung magkabilang gilid at yung buntot. Lahat yun kailangan mo siguraduhin maayos. Kailangan pantay din para maging maganda at matayog yung lipad ng saranggola mo. Katulad po nito, Tay. Patingin nga. Oo, ganito nga. Galing mo ah. Marunong ka na. Hindi pa po natin masasabi hanggat hindi ko po nasusubukang paliparin. Bigla po akong nagdalawang isip kasi paano kung unang subok ko pa lang masira na agad? Paano kung hindi lumipad ng mataas?
Kaya nga siguraduhin mong maayos yung pagkakagawa mo sa saranggola mo. Ngayon, kung hindi lumipad ng mataas, ibig sabihin nun, may kulang o may mali sa pagkakagawa mo. Pwede mo naman ayusin bago paliparin ulit. Akala ko po itatapon ko na lang kung ayaw lumipad. Bakit mo naman gagawin yun? Kasi hindi ko na po mapapakinabangan. Kumbaga, palpak yung pagkakagawa. May mga pagkakataon talaga na hindi natin maiiwasang pumalpak sa mga ginagawa natin. Pero di ibig sabihin nun, susukuan na natin kaagad yun. Kasi pwede naman tayong matuto mula sa mga pagkakamali. Pwede natin yun itama. Tandaan mo nak, nagbubukas ng panibagong oportunidad yung mga problema natin para mas matuto tayong lumaban sa buhay. Kaya hindi mo kailangang itapon yung saranggola na pinaghirapan mong gawin dahil lang hindi ito lumilipad ng maayos. Suriin mong mabuti kung bakit hindi maayos ang lipad, saka mo ayusin. Grabe tay, ang lalim nun ah. Di ko tuloy alam kung saranggola pa yung tinutukoy nyo. Anong ibig mo sabihin? Kasi yung mga sinabi nyo po, may kinalaman na rin sa buhay. Kumbaga, hindi ko dapat sukuan yung mga pangarap ko porque nahihirapan akong abutin yun. Tama naman yun. Huwag kang susuko hanggat hindi mo pa ginagawa lahat ng makakaya mo. Magkaroon ka ng maraming plano. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami. Pero kung hindi pa rin ako nagtagumpay na matupad yung mga pangarap ko kahit marami na akong plano, paano po ako makakapag-move on, tay? Hindi naman humihinto ang buhay kapag hindi natin nakuha yung isa o dalawang bagay na gusto natin. Kapag nabigo kang makamit yung mga pangarap mo sa paraang alam mo, baguhin mo yung mga plano, hindi yung pangarap mo. Bata pa lamang ako, libangan ko na po talaga ang magpalipad ng saranggola. Pero hindi po ako marunong gumawa ng kasing pulido at kasing ganda ng tatay ko, Papa Dudut. At kahit tumanda na ako ay mas gusto ko pa rin yung gawa ni tatay. Para kasi sa akin ay mas matibay yung saranggola kapag siya ang bumuo. Yun bang hindi madaling matatangay at masisira ng hangin gaano man yon kalakas. Mataas at matayog din kasi ang lipad ng mga gawa niya. Pero ang totoo, napakalaki ng respeto at paghanga ko sa tatay ko. Hindi lang dahil sa paggawa ng saranggola. Kahit na literal na marumi ang trabaho niya sa junk shop ay hindi ko po yun kinakahiya. Kumikita siya ng malinis at marangal na paraan. Sa mga narinig ko noon ay palaging sinasabi sa akin ng tatay ko na taasan ko ang pangarap ko sa buhay. Kung pwedeng higitan ko pa raw ang lipad ng saranggola ay gawin ko. Tinandaan ko po ang mga sinabi niyang yan at naging motibasyon ng mga yon para magsikap sa pag-aaral. Kaya nga kahit salat kami sa material na bagay tulad ng maayos na gamit at damit pang eskwela ay hindi yon naging balakid para araw-araw pa rin akong pumasok. Kahit na madalas ay kumakalamang sikmura ko sa gutom at pagod ang katawan dahil sa mahabang lakaran, hindi ko po yun ininda dahil may pangarap akong gustong matupad kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral. Bilang panganay ay gusto ko pong maiahon sa kahirapan ng pamilya namin at tulungan ang mga magulang ko. Kaya lang minsan ay napapatanong po ako sa Diyos kung totoong nakikinig siya sa mga dasal ko bago matulog. Lagi ko po kasing ipinagdarasal na tulungan niya kaming makaraos sa araw-araw naming pamumuhay. Pero pakiramdam ko noon ay hindi naman nakakarating sa langit ang mga panalangin ko. At napatunayan ko po yun noong masunugan kami. Nabulahat ng mga gamit namin at ang tanging na isalba ko lamang ay yung bag ko na naglalaman ng mga gamit na pang-eskwela at uniforming suot ko noong mangyari ang sunog. Nagpasalamat na lamang ako sa may kapal dahil ligtas ang nanay at kapatid ko. Si tatay naman ay nasa junk shop ng mga oras na yon. Dahil sa nangyari, tumira po kami sa evacuation center ng ilang buwan, Papa Dudut. Mahal, parang malala na yung ubo mo ah. Inom ka muna ng tubig. Salamat, mahal. Kamusta na pakiramdam mo? Ayos naman ako. Huwag ka na masyadong mag-alala.
Huwag mag-alala. Mukhang masama na yung ubo mo. Tay, Oh, Mateo. okay lang po ba kayo? Oh, ayos lang ako. Pasensya ka na kung nagising ka sa pag-ubo ko ha. Hindi nyo naman po ako nagising. Hindi lang po talaga ako makatulog. Ako rin po. Oh, Stella. Pati ikaw gising pa rin? Hindi po ako makatulog sa init, Nay. Kahit nagpapaypay na ako, wala pa rin. Ganun talaga, anak. Dami kasi natin dito sa evacuation center. Kaya mainit. Nay, hanggang kailan po ba tayo rito? Yan ang di ko masabi, nak. Wala pa kasing plano yung munisipyo kung saan tayo lilipat. Hindi na po ba tayo pwedeng bumalik sa lugar natin noon? Hindi na. Bawal na kasi magtayo ng bahay sa lugar na yon, nak. Kaya baka ilipat na tayo pero di pa din namin alam kung saan. Ang ikinatatakot ko lang, baka malayo yung paglipatan sa atin. Kapag nangyari yun, lalayo na ang trabaho ko at baka kailanganin na rin lumipat ang eskwelahan ng kuya mo. Maliban na lang kung kakayanin niyang bumiyahe. Ngayon pa lang naiisip ko na yung pagod nyo sa biyahe, Tay. Kaya nga wag naman sana tayong ilipat sa malayong lugar kasi nandito yung trabaho ng tatay nyo. Pero wala naman po tayong magagawa kasi wala tayong sariling lupa rito. Lalo na ngayon na pati mga gamit natin na abo. Walang-wala na po talaga tayo. Ang importante, ligtas tayong lahat. Aanin natin yung maraming gamit kung may isa o dalawa naman sa atin yung napahamak. Saka naniniwala naman ako na makakaraos tayo. Na hindi pa rin tayo pababayaan ng Diyos kahit na mahirap yung sitwasyong pinagdaraanan natin mga anak. Naniniwala kami ng nanay nyo na magiging maayos din ang lahat. Lilipas din ang problemang ito. Hindi tayo magiging malungkot habang buhay. Tama ang tatay nyo. Saka nakontak ko na rin yung iba nating kamag-anak sa probinsya. Nakakahiya man pero kinapalan ko na lang yung mukha ko na humingi ng tulong sa kanila. Mahirap din kasi buhay nila doon. Pero sabi ng kapatid ko, yung tito nyo na kasunuran ko, magpapadala raw ng konting tulong para sa atin. Ay, salamat sa Diyos. Nay, gusto ko na pong umuwi. Ayoko na po rito sa evacuation center. Makakauwi rin tayo, nak. Magtiyaga na lang muna tayo rito. Ang mahalaga, meron tayong nasisilungan. Hindi tayo naaarawan o naaambunan. Tama si nanay. Konting tiis lang at sakripisyo. Hindi na rin naman bago sa atin to, di ba? Sa bagay, tagal na rin nating nagtitiis at nagsasakripisyo, kuya. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho, mag-iipon ako ng pera para makabili tayo ng bahay. Di na tayo magpapalipat-lipat. Talaga? Promise mo yan, ah? Oo naman. Basta promise mo rin na aalagaan mo sarili mo para hindi ka lagi nagkakasakit at nauospital. Tama ang kuya mo, nak. Inaalagaan ko naman po sarili ko. Saka si tatay kaya yung may sakit dito, inuubo siya kanina. Di ba, tay? Tay, mukhang iba na yan ah. Wala ito, anak. Abot mo nga sa tatay mo yung tubig sa gilid niya, Mateo. Opo, Nay. Inom po muna kayo ng tubig, Tay. Salamat, anak. Ay, magpahinga na nga tayo. Pilitin nating makatulog kahit mainit dito at maingay. Lumala po ang ubo ni tatay hanggang sa mauwi yon sa pulmonya. Nang mga panahong yun ay wala kaming kapera-pera kahit man lang sana pambili ng gamot sa ubo niya. Kung tutuusin ay kulang na nga ang kita niya para sa pangkain namin tapos ay natigil pa siya sa pagtatrabaho. Kaya wala po talaga kaming mapagkukunan noon, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay na-relocate po kami sa Rizal pero hindi naging madali ang buhay namin doon dahil bago pa kami sa lugar na yon. Malayo rin yung pinagtatrabahuhan ni tatay sa Maynila kaya nagstay in na lamang siya sa junk shop para makatipid sa pamasahe. Akala namin ay tuluyan nang gumaling si tatay nung sinabi niya sa amin na wala na raw siyang ubo. Naniwala ako roon. Nakikita ko naman kasi na malakas na si tatay kaya hindi ko iniisip na may iniinda siyang karamdaman. Sa huli hindi pala talaga siya gumaling. Sinekreto niya yon sa amin hanggang sa lumala ang sakit niya at nagkaroon na ng komplikasyon.
Ang kwento sa akin ng mga kasamahan niya sa junk shop ay inapoy daw ng lagnat si tatay isang gabi at mukhang malala na rin ang ubo. Kinabukasan ay hindi na raw siya nakabangon sa higaan niya. Sinubukan pa nilang dalhin sa malapit na ospital ang tatay ko, pero doon na rin po siya binawian ng buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masakit po ang mamatayan ng taong mahalaga sa iyo, lalo na kung magulang mo. Sanggang dikit kasi kami ng tatay ko, Papa Dudut. Mas close pa ako sa kanya kaysa kay nanay, pero parehong mabait at mapagmahal ang mga magulang namin. Kaya malaking dagok po talaga sa akin ang pagkawala niya. Bukod pa roon ay lalong naghirap ang pamilya namin dahil wala nang sumusuporta sa amin. Kumbaga sa upuan ay parang napilay kami ng husto sa biglang pagpanaw ng tatay ko. Pero sa kabila ng lahat ay nanatiling matatag si nanay para sa amin ni Stella. Masasabi ko na isa sa mga pinakamatapang na babae ang nanay ko, Papa Dudut. Hindi kasi siya nagpadaig sa hirap at kalungkutan noong nawala si tatay. Kinargo niya ang buong puso ang pagiging padre di pamilya at ilaw ng tahanan para sa amin ang kapatid kong si Stella. Nasa kolehiyo na po ako ng mga panahong yon at kahit gustuhin kong tumigil para makatulong sa pagtatrabaho, sinabi sa akin ng nanay ko na ipagpatuloy ko lamang ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos ako. Habang siya naman po ay tumanggap ng mga labada. Sumasideline ang pagtitinda ng tinapa at sa gabi ay nagtitinda siya ng balot at penoy. Madalas ay umi-extra rin siya bilang dishwasher at serbidora sa mga kantin sa lugar namin at kung ano-ano pang pwedeng pagkakitaan na marangal. Nasuportahan po ni nanay ang pagkain namin at iba pang mga bayarin dahil sa kasipagan niya. Masinop din siya sa pera at kahit maliit ang kinikita niya, meron pa rin siyang naitatabi. Lagi niyang sinasabi sa akin na wala sa liit o laki ng kinikita ang kakayahang mag-ipon. Kaya bilib po ako sa nanay ko, Papa Dudut. Ang kaso'y nagagamit din niya yung perang iniipon niya tuwing nagkakasakit ang kapatid ko. Mahina po kasi ang resistensya ni Stella at madali siyang dapuan ng ubo at ng sipon. Bukod pa roon ay may sakit din siya sa puso na dahilan kung bakit hindi siya pwedeng mapagod ng husto. Hindi na rin po nakapagtapos ng pag-aaral si Stella, Papa Dudut. Tumigil siya noong kalagitnaan ng pangalawang taon niya sa high school dahil na-ospital siya matapos kapusin ng hininga sa oras ng kanilang klase. Buhay pa si tatay noon at takot na takot siya. Kaya nag-decide sila ni nanay na pahintuin na lamang sa pag-aaral si Stella. Naging katulong na lamang siya ng nanay namin sa paghahanda ng mga paninda. Pero si nanay na lang po ang naglalako ng mga yon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon habang naglalakad si nanay at nagtitinda ng tinapay, aksidente siyang nahulog sa nakabukas na kanal sa kalsada. Dahilan para maitukod niya ang kanyang tuhod at mamagayon ng mga sumunod na araw. Nay, dahan-dahan lang po. Nagdadahan-dahan naman ako, nak. Bagal nga nating maglakad eh. Pag binilisan niyo po, mas lalong sasakit yung tuhod niyo. Nandito na po ako. Nay, ano pong ginagawa niyo? Baka mapano pa kayo niyan. Tutulungan na kita, Stella. Sige kuya, salamat. Nagpatulong lang ako na umupo sa may hapagkainan para sama-sama tayong makakain, nak. Sige po, daan-daan po kayo paghakbang. Ayan, ayos po yan. Tama po, daan-daan lang. Upo na po kayo, Nay. Ay, salamat mga anak. Alam mo ba, kuya? Kanina pa ako kinukulit ni nanay. Gusto raw niya kumain sa mesa para sama-sama tayo. Sakto raw kasi pauwi ka na galing sa school. Totoo ba yun, Nay? Oo, pero ano namang masama doon? Wala naman pong masama doon, Nay. Nag-alala lang kami kasi baka lalong sumakit yung tuhod niyo. Hindi pa nga po yan magaling eh.
Gagaling din naman to. Saka mas masakit kapag lagi na lang akong nakahiga dun sa papag. Saka namimiss ko na rin kayong kasabay kumain, kaya hayaan nyo na lang ako. Hindi ka talaga mananalo kay nanay, kuya. Sabi ko nga, Upo ka na rin, kuya. Sakto, nakahain na ako. Magdasal na muna tayo bago kumain. Huwag pa rin nating kalimutang magpasalamat sa Panginoon para sa mga biyaya na binibigay niya sa pamilya natin. sige po Nay, ako na po yung magdarasal. Salamat po Panginoon sa pagkain na nasa aming hapag. At salamat din po sa mga biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa aming pamilya. In Jesus' name, Amen. Oh, kain na tayo. Nak, bigay mo sa kuya mo yung tiyan ng bangus ha. Paborito niya yan. Si nanay talaga. Paano naman po ako? Halata tuloy na may paborito kayo. Ano? Hindi totoo yan, nak ha? Akala ko ba mas gusto mo yung ulo ng bangus? Kaya nga pinabibigay ko sa kuya mo yung tiyan eh. Biro lang, nay. Siyempre, mas masarap pa rin yung ulo para sa akin. O kuya, kunin mo na yung tiyan. Maraming tabayan. Akin na. Grabe, ang sarap talaga. Siyempre, alam kong paborito mo yan. Kaya yan ang pinaluto ko sa kapatid mo. Talaga po? Si Stella ang nagluto nito? Oo, marunong na siya. Naks naman. Siyempre, bukod sa paksiw na bangus, marunong na rin ako magluto ng mga sinigang, baboy, isda at hipon, basta lahat ng pwedeng isigang. Tapos perfect ko na rin yung tinola ni nanay na maraming sayote. Kaya ko na ring iluto yung isa mo pang paborito, kuya, yung laing. Ikaw talaga pinaalala mo pa. Parang gusto ko tuloy kumain ng laing. Hayaan mo. Sa susunod, yun naman ang uulamin natin. Sabi na nga ba si kuya talaga paborito mo, nay Pareho ko kayong paborito. Siyempre, pareho ko kayong mga anak eh. Yung kuya mo, masipag sa pag-aaral. Ikaw, masipag sa mga gawaing bahay. Tapos inaalagaan at binabantayan mo rin ako. Laking pasasalamat ko talaga sa Panginoon kasi kayo yung mga naging anak namin ng tatay nyo. Bigla ako tuloy na miss si tatay. Ako rin. Napanaginipan ko nga siya nung nakaraang gabi. Kinakamusta niya tayo tapos sinabi niya sa akin na magsikap daw ako sa pag-aaral ko. Sana mapanaginipan ko rin siya. Yung tatay nyo talaga, kahit nasa kabilang buhay na, kapakanan pa rin natin yung iniisip. Kaya nga po sinabi ko sa kanya na magsisikap ako sa pag-aaral para kapag nakapagtapos ako, matutulungan ko na kayo, Nay. Hindi niyo na po kailangang bumalik sa paglalako ng balot at penoy, tsaka ng tinapa kapag gumaling ang tuhod niyo. Natatakot na ako maaksidente kayo ulit tulad nung nangyari sa inyo. Tutulungan pa rin naman kita sa paghahanap buhay kasi nanay nyo pa rin ako. Pero saka mo na yun isipin kasi sa ngayon, pag-aaral mo muna yung pagtuunan mo ng pansin. Kita mo naman, di ba? Pinapaalalahanan ka na rin ng tatay mo sa panaginip kaya dapat sundin mo yon, anak. Oo nga, kuya. Baka kasi multuhin ka ni tatay. Huwag naman ganun. Takot ako sa multo, kahit si tatay pa yun. Ikaw talaga, Stella? Kung ano-ano yung sinasabi mo. Awang-awa ako sa nanay ko lalo na nung ininda niya yung aksidente. Sa ilang araw niya kasing pagpapahinga, pakiramdam niya ay nawala na siya ng silbi. Ganun po talaga siguro kapag sanay ang katawan sa pagtatrabaho. Kulang na lamang ay gawin niya ang araw ang gabi para tuloy-tuloy pa rin ang pagkita niya ng pera. Kaya nga nagigilty po ako kasi wala akong magawa para tulungan siya, Papa Dudut. Naiinis din ako noon dahil gustong-gusto ko nang graduate para makapagtrabaho pero ilang taon pa ang kailangan kong bunuin sa kolehiyo. Aminado akong nakakainip yon at mas nadagdagan pa yung nararanasan kong pressure nang lalong humina ang paningin ni nanay dahil sa sakit niyang diabetes na pinalala ng stress at komplikasyon. Hindi na rin siya nakapagtrabaho dahil naging sakit na rin siya, Papa Dudut. Doon ako nagpasyang huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Kahit na ayaw ni nanay at kahit na masakit sa loob ko ay isinantabi ko po ang pangarap nilang makapagtapos ako ng kolehiyo. Para sa akin mas importante yung makatulong ako na may bigay ang pangangailangan namin
kaysa unahin ang ibang bagay. Naniniwala naman po ako noon na pwede ko pang balikan ang pag-aaral kapag nakaluwag-luwag na kami. Naiintindihan naman po yun ng nanay ko at hindi na rin siya kumontra pa. Agad ako nag-apply sa call center ng mga panahong yon at maswerte naman akong natanggap. Nagsimula na ako magtrabaho at kumita ng pera, Papa Dudut. Pero hindi pa rin naging madali ang pagdadala namin sa buhay, lalo na't sapat lang sa pangangailangan namin ang sinusweldo ko, Papa Dudut. Nay, ito na po yung tubig. Salamat, nak. Pinagtimpla ko na rin po kayo ng salabat para sa lalamunan nyo. Lagay ko na lang po muna rito. Mainit pa po to, Nay. Sige, iinumin ko maya-maya. Kumusta na po pakiramdam nyo, Nay? Ito, bumubuti na. Magaling na tagapag-alaga yung kapatid mo, kaso nahawaan ko yata. Siya naman yung nilalagnat. Ay, kasalanan ko talaga yun, nak. Ay, magiging okay din po si Stella. Napainom ko na siya ng gamot at magana naman siyang kumain. Huwag niyo na pong sisihin sarili niyo, Nay. Hindi ko lang mapigilan kasi parang ako yung nagdadala ng malas sa pamilya natin. Ho? Bakit niyo naman po nasabi yan? Kasi kung hindi sana na disgrasya tong tuhod ko, maayos pa ako nakakapagtrabaho ngayon. Mas nakakapagtinda sana ako ng maayos. Ay, kaso hirap na ako maglakad ng malayo kaya hanggang dyan na lang ako sa labas ng bahay. Mas madali kasing mauubos yung paninda ko kung ilalako ko dito sa barangay natin, nak. Pero ang mahalaga, nakakapagtinda pa rin po kayo. Ang sipag-sipag niyo nga po eh. Mas gusto niyo na lagi kayong may ginagawa kahit di pa masyadong magaling yung tuhod niyo. Kaya sana, wag niyo pong isipin na malas kayo. Wala pong ganun sa pamilya natin. Gusto kasi kitang tulungan. Ayoko na ikaw lang yung sumasalo sa mga gastusin natin sa bahay. Hindi naman ikaw yung magulang, kundi ako. Alam ko naman po yun, Nay. Pero minsan kasi sumusobra din yung kasipagan nyo. Kaya nagkakasakit po kayo tulad niyan. Naiinis lang ako sa sitwasyon ko, nak. Nay naman, nagkakaedad na rin po kasi kayo. Kaya dapat magagaan na lang yung trabahong ginagawa nyo. Hayaan nyo na po kung gawin yung mabibigat. Ako na pong bahala dun. Kayang-kaya ko yun kasi bata pa naman ako. Yun nga, bata ka pa. Dapat nag-aaral ka pa, hindi nagtatrabaho. Ilang taon na lang sana't gagraduate ka na, anak. Nalulungkot lang ako. Alam ko naman po yun, Nay. Pero hindi naman po ako nanghihinayang kasi kailangan nyo ako. Wala na po si tatay at ako na lang yung lalaki dito sa pamilya natin. Kaya hayaan nyo rin po sana ako na gawin yung parte ko. Huwag na po kayong malungkot. Wala naman po akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Napakaswerte talaga namin sa inyo, anak. Ay, masaya ako na napalaki namin kayo ng maayos. Hindi niyo ako pinabayaan kahit di na ako kasing lakas ng dati. Lalo ka na. Alam ko naman na di biro yung sinakripisyo mo para matulungan ako sa mga gastusin natin. Pamilya na lang po natin yung meron ako, Nay. Kayo na lang po ni Stella yung kasama ko simula nung mawala si tatay. Kaya pinangako ko sa sarili ko na aalagaan ko po kayo. Lalo na kayo. Nay, kasi ayoko po mawala kayo sa amin. Nay, sa tingin nyo, makasarili po ba ako kung gugustuhin ko na makasama pa kayo ng mas matagal? Hindi naman yun pagiging makasarili, nak. Alam ko po kasi na napapagod na kayo. Naririnig ko po yung mga hikbi nyo tuwing gabi. Yung mga patago nyong pag-iyak. Alam ko po na namimiss nyo na si tatay pero sana po wag muna kayong sumunod sa kanya, Nay. Kasi kailangan pa po namin kayo ni Stella. Saka babawi pa po ako sa inyo. Oo, aaminin kong napapagod ako at umiiyak. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto ko nang sumunod sa tatay nyo dun sa kabilang buhay. Mahirap nga yung buhay natin, pero alam ko na makakaraos din tayo kapag naging masipag at matyaga tayo, nak.
Kaya wag mo nang alalahanin yung tungkol sa bagay na yun. Lalaban ako at magpapagaling para hindi na madagdagan pa yung pag-aalala mo. Basta, Nay, magpagaling kayo ha. Pag maayos na yung pakiramdam nyo, wag na muna kayong bumalik sa pagtitinda kasi baka mabinat pa kayo. Ako na po munang bahala sa mga bayarin natin at pagkain dito sa bahay. Wala po akong hindi kakayanin para sa pamilya natin, Nay. Mahal na mahal ko po ang pamilya ko at wala akong hindi kayang gawin para sa kanila, Papa Dudut. Ang nanay at ang kapatid ko po ang naging inspirasyon ko. Silang dahilan kung bakit kahit nakakapagod ay porsigido akong pumasok sa trabaho. Siguro'y ganun talaga kapag tumatanda ng isang tao. Nagkakaroon tayo ng mga responsibilidad at nababago nito ang mga prioridad natin. Pero sa kabila ng lahat, hindi nawawala yung pangarap ko. Pangarap ko pa rin kasing mabigyan ng maalwang pamumuhay ang pamilya ko. Kaya mas naging matyaga ako sa paghahanap buhay. Tuluyan ko na nga pong pinasan ng responsibilidad ni tatay bilang padre di pamilya. Ako na yung bumibili ng pagkain namin, gamot ni nanay at Estela. Ako na rin ang nagbabayad ng bills. Hindi ko na rin pinatanggap ng mga labada si nanay dahil madaling na siyang mapagod. Hirap na rin kasi siyang umupo at tumayo dahil sa injury niya sa kanyang tuhod. Plano ko po sanang ipacheck up noon sa espesyalista ang paningin niya. Kaya nag-ipon ako ng pera, ang kaso ay nagipit pa rin kami dahil sa isa na namang pagsubok, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi pala pangkaraniwan ang paglabo ng mata ni nanay. Ang akala naman na ordinaryo lamang ay may bangungot na kaakibat pala. Nagtuloy-tuloy ang paglabo ng mata ni nanay hanggang sa tuluyan ang nawala. Nabulag si nanay dahil sa diabetes. Hindi namin alam na may diabetes pala siya, sa bagay ay wala naman kasi kaming pampacheck up noon. At hindi rin inabala ni nanay na magpa-check up sa mga center sa lugar namin dati. Kasi hindi niya inakala na magiging grabe. Nang mga oras na yon, pakiramdam ko ay pasang ko na ang buong daigdig, Papa Dudut. Yun bang walang humpay ang Diyos sa pagbato sa amin ng mga pagsubok, pero hindi naman niya kami tinutulungan. Kapag may pagkakataon na nagiging vocal ako sa pagreklamo ko ay sinasaway ako ni nanay. Lagi niyang sinasabi na nakikinig ang Diyos sa mga panalangin namin at hindi totoo na pinapabayaan niya kami. Kung totoo raw kasi yon, wala sana kaming bubong na masisilungan at wala rin kaming sapat na pagkain sa hapagkainan. Maswerte pa rin daw kami dahil hindi kami nagugutom tulad noong maliit pa kami. Masyado lang daw po akong emosyonal. Minsan dahil sa mga nangyayari sa amin, kaya nakakalimutan ko na noon yung mga magaganda at mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon para sa pamilya namin. Doon ko nga na-realize na may punto rin naman si nanay, Papa Dudut. Kaya nga kahit papaano ay nahawa ako sa pagiging optimistic ng nanay ko. Sa katunayan ay hindi niya masyadong dinamdam ang pagkabulag niya. Sa tulong ng kapatid ko ay nakagagawa pa rin ng mga gawaing bahay si nanay tulad ng paglalaba at pagtutupi ng mga damit. Sa pagluluto naman ay binibigyan niya ng instruction si Stella tapos siya yung tagatikim. Maswerte ako, Papa Dudut, na meron akong nanay na katulad ng nanay ko. Sila ni Stella ang inspirasyon ko kung bakit nagsisikap ako sa pagtatrabaho kahit na mahirap ang buhay, Papa Dudut. Nay, may pasalubong akong bibingka. Paborito niyo to, di ba? Oo, tagal ko nang di nakakakain yan, nak. Kaya nga inuwian tayo ni Kuya, Nay. Kuya, akin na. Hiwain ko tapos bigyan ko kayo ni Nanay. Nak, parang ang tagal mo yatang nakauwi ah. Traffic ba? Lagi naman pong traffic, Nay. Pero bukod kasi sa dumaan pa ako sa tindahan ng bibingka,
May pinuntahan pa po ako. Nakipagkita ako sa kaibigan ko dun sa may fast food malapit sa pinagtatrabahuan niya. May mahalaga kaming pinag-usapan. Talaga? Gaano ba kahalaga yun, Nak? Pwede ko bang malaman? Mahalaga po at ipapaalam ko naman po talaga sa inyo yun, Nay. Ito na yung bibingka nyo. Kuya, pasuyo kay nanay. Tapos ito yung sayo. Salamat. Nay, ito po yung inyo. Ito po, pinagtuso ko na kayo ng bibingka. Kainin nyo na po. Masarap po ba? Masarap nga. Nakakatuwa yung lasa. Ang tagal ko na kasing hindi nakakakain nito. Ay, salamat dito, Nak, ha? Walang anuman po. Stella, halika rito. Dito ka sa tabi ni nanay kasi may sasabihin ako. Ano ba yung sasabihin mo, kuya? Tungkol dun sa pinag-usapan namin ng kaibigan ko. Ang totoo kasi, inalok niya ako magtrabaho sa abroad. Ha? Ibig sabihin, iiwanan mo na kami ng kapatid mo? Hindi pa naman po ngayon. Kasi may training pa po kami na kailangang ipasa at may interview pa. Pero sinabi niya na hiring daw po yung agency na inaplayan ng kuya niya. Tinanong niya ako kung gusto ko raw sumama. Nung nakaraan kasi, nasabi ko na kung bibigyan ako ng pagkakataong makapag-abroad, hindi ko palalampasin yun. Siya po yung kasamaan ko dati sa call center na nag-resign tapos may planong mangibang bansa. Saang bansa raw, kuya? Sa Japan, factory worker. Malaki naman po yung offer na sweldo at per hour po ang bayaran. Gusto ko po sanang subukan, Nay. Kaso nag-aalala ko para sa'yo, Nak. Ang layo ng Japan, di ba? Opo, pero malaki na ako. Kaya ko na po sarili ko, Nay. Sa akin, ayos lang naman. Ako nang bahalang mag-asikaso kay nanay habang nasa abroad ka, kuya. Salamat, Stella. Alam ko hindi magiging madali yun pero pangako. Babawi ako sa'yo kapag sumweldo na ako dun. Mabibilan na kita ng laptop at makakapagpakabit na tayo ng internet. Para naman maituloy mo na rin yung plano mong pagkuha ng kurso online. Huwag mo munang alalahanin yon, kuya. Ang mahalaga, safe kang makarating doon. Mag-ipon ka muna bago mo ko isipin. O mas maganda, unahin natin yung mga pangangailangan ni nanay. Kasama na yun sa mga plano ko kaya gusto kong umalis ng Pilipinas. Kaya, Nay, pumayag na po kayo. May kontrata naman po yun. 2 taon na yung pinakamatagal, unless mag-extend ako. Wala naman akong magagawa kung gusto mong umalis, Nak. Hindi naman kita mapipigilan. Pero ang akin lang naman, mag-iingat ka doon. Tandaan mo, malayo kami sa'yo ng kapatid mo. Tatandaan ko po yun. Lagi po ako mag-iingat. Magsimba ka pa rin kahit nandun ka na, ha? Opo, Nay. Tumawag ka pa rin sa amin ni nanay, kuya, ha? Kasi sigurado akong mamimiss ka niya agad. Oo naman. Gagawa ko ng paraan para lagi ko kayong makausap. Basta, tiis-tiis lang muna tayo. Magiging maayos din yung buhay natin at hindi na tayo magkakaiwalay ulit pagbalik ko. Salamat sa mga pagsasakripisyo mo sa pamilya natin, Mateo. Sana lagi kang pagpalain ng Diyos. Ipagdarasal ko rin lagi yung kaligtasan mo doon. Ay, mamimiss ka namin, Nak. Alam ko po na hindi ko matutupad ng mabilis ang pangarap ko kung sa sweldo ko lang sa pagiging call center agent iaasa ang lahat, Papa Dudut. Kaya nung nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa ay hindi ko na yon pinalampas pa. Masaya po ako kasi pinayagan ako ni nanay na mag-abroad kahit na mami-miss niya ako. At alam kong naramdaman din ni nanay yung takot ko. Kaya naniwala at nagtiwala na lamang siya sa akin, nakakayanin ko yon. Hindi nagtagal sa edad na 21 ay nakalipad ako at napadpad sa bansang Japan para magtrabaho bilang factory worker. Nagsipag po ako sa pagtatrabaho, Papa Dudut, hanggang sa makaipon ng sapat na perang pampagamot ni nanay. Hindi na po naibalik yung paningin niya pero tinutukan na lang namin yung diabetes niya para hindi na lumala pa. Si Stella na po ang nagsilbi niyang mga paa at kamay. Sa kabilang banda ay masaya rin po ako dahil unti-unti ko na rin naibibigay noon hindi lang yung mga pangangailangan nila, kundi pati na rin yung mga gusto ng nanay at ng kapatid ko.
Pero marami po akong pangarap na gustong matupad. At isa na doon yung makabili ng bahay na masasabing sa amin na talaga bago ako umuwi ng Pilipinas. Kaya nga yung plano ko na 2 taon doon ay nadagdagan pa ng 5 taon. Aminado ako na sinubsob ang sarili ko sa paghahanap buhay at may mga pagkakataon na sobrang busy ko ay hindi ko na sila nakukumusta. Ay, bakit kaya hindi pa sumasagot yung kuya mo? Nagsabi po ako sa kanya na magvi-video call tayo. Oh, ayan na si kuya! Hello kuya! Nay, Stella! Bakit naman ang tagal mo yatang sagutin, nak? Miss na kita eh. Oo nga kuya, nung nakaraan ka pa gusto maka-video call ni nanay eh. Pasensya na kayo. Sobrang busy ko talaga ngayon dito. Hindi na nga ako makahawak ng cellphone eh. Ganun ba? Ang hirap naman nun. Eh pero nangako ka, nagagawa ka ng paraan para kahit papano magkatawagan pa rin tayo, nak. Oo nga kuya, ilang linggo ka nang busy. Marami pa namang kwento sa'yo si nanay. Sorry, okay? Alam ko naman yun. Hindi nyo na ako kailangan konsensyahin. Di ka naman namin kinukonsensya. Miss ka lang namin, lalo na si nanay. Ay, wag mo nang awayin yung kuya mo, nak. Ang mahalaga, nakausap na natin siya. Hindi ko po inaaway si kuya. Sinasabi ko lang po yung totoo. Kaya nga humingi na ako ng sorry, di ba? Hirap kasi sa inyo, di kayo makaintindi. Kayo na kaya magtrabaho rito. Sobra ka naman kuya. Ikaw kasi, makapagsalita ka dyan, parang di mo alam na ang dami kong ginagawa rito. Ano bang masama sa sinabi ko? Ay, tumigil na nga kayong magkapatid. Stella, wag mo na ngang sagot-sagutin yung kuya mo. Siya naman yung nauna na eh. Kahit na. Ay, Mateo, pasensya ka na sa amin ng kapatid mo, ha? Nakaabala pa kami sa'yo dyan. Ay, hindi naman po sa ganun. Wala naman po akong sinabi na nakakaabala kayo, Nay. Pasensya ka na uli, nak. Pero mo ba planong magbakasyon dito sa atin? Gusto ka na kasi naming makita at makasama. Hindi ko pa po talaga masasabi, Nay. Yung plano kong umuwi dyan sa susunod na buwan, baka di matuloy. Sayang naman, nak. Ganun ka na ba talaga ka-busy dyan sa Japan? Nay, nag-iipon po ako, di ba? Ayoko munang umuwi dyan sa atin kasi baka mapagastos lang ako. Hindi mo naman kailangan maglabas ng malaking pera kuya. Gusto ka lang namin makasama ni nanay. Mahal yung ticket pa uwi. Sayang naman yung magagastos ko dun. Saka anong hindi ko kailangan maglabas ng malaking pera? Yung mga kamag-anak natin na di naman natin naramdaman nung walang-wala tayo. Siguradong pupunta mga yon pag nalamang umuwi ako. Parang mga kabuting bigla na lang magsusulputan. Alibasa, alam nila na kahit papano nakakaluwag-luwag na tayo. Huwag mo naman silang husgahan agad, nak. Kung pupunta man sila rito, yun para makita ka at hindi para humingi sa'yo ng pera. Basta, yun na rin yun, Nay. Noong nakaraang buwan, nag-chat sa akin si tita. Nangungutang ng pera. Pinautang ko na yun nung nakaraan. Hindi naman nakaalalang magbayad tapos ngayon manghihiram na naman. Ano ba naman yun? Ginagawa naman yata nila akong bangko. Kakausapin ko na lang yung tita mong yon. Hirap kasi sa kanila porke nagtatrabaho sa ibang bansa. Akala nila marami ng pera. Kung sila kaya magtrabaho rito para maranasan nila yung hirap. Tapos malayo pa sa pamilya. Pagpasensyahan mo na lang sila kasi ikaw naman yung higit na nakaaangat. Kung wala kang may papahiram, huwag kang magpahiram. Hindi ka naman na nila kukulitin. Tama si nanay kuya. Huwag mo na lang pansinin yung iba nating kamag-anak. Ay, pasensya na kung ganito ako magsalita. Pagod lang talaga ako. Dami namin ginawa sa factory kanina. Tapos naghigpit pa yung management. Kaya ang daming bagong rules and regulations. Nakakapagod na rito, Nay. Pero ayoko namang umuwi dyan sa atin. Napakababa ng pasweldo dyan, lalo na sa mga hindi nakapagtapos ng college. Kaya nga mas pinili ko na lang na dito sa Japan makipagsapalaran eh. Kaya nga bilib ako sa'yo kasi kinakaya mo yung buhay dyan, nak. Lagi ka mag-iingat, ha? At sana makauwi ka na rin dito sa atin sa lalong madaling panahon para naman mayakap na kita. Opo, Nay. Gusto ko na rin po kayo mayakap ni Stella. O siya, sige na.
Ibababa na namin tong tawag para makapagpahinga ka na. Okay, Nay. Love you po. Love you rin, nak. I love you, kuya. Ingat ka dyan. I love you rin. Ingat din kayo ni Nanay dyan, ha? Papa Dudut, hindi ko akalain na hindi na pala kami magkikita ng nanay ko sa personal. Kasi noong 2020 pumutok ang balita tungkol sa COVID-19 at nagkaroon ng lockdown. Naghigpit po ang mga paliparan at mas lalo akong hindi nakauwi sa Pilipinas para magbakasyon kasama sina Nanay at Estela. At ang masakit pa ay ilang buwan matapos lumala yung kaso ng COVID cases sa bansa natin ay isa sa mga dinapuan ng virus ang nanay ko. Na-ospital siya at doon na rin binawian ng buhay. Nagkaroon din po ng COVID si Stella pero mabuti na lamang at kinaya niya ang sakit. Ilang buwan pa ang nagdaan, taong 2021 ay nakauwi na rin ako ng Pilipinas. Pero imbes na maging masaya, ang pagkikita namin ng kapatid ko ay nauwi yon sa iyakan. Mas lalo pong nadagdagan yung bigat sa dibdib ko nung dinalaw na namin yung puntod ni nanay. Hindi na po natigil yung pag-iyak ko at paghingi ng tawad sa kanya dahil sa kabiguan kong makauwi noong nabubuhay pa siya. Ang laki po ng pagsisisi ko dahil pinagpalit ko ang pamilya ko sa ambisyon ko. Dahil sa pagiging abala ko sa trabaho. Hindi ko na nasulit yung mga sandali papadudot na sana ay nailang ko pa sa kanila. Kaya naman bumawi ako ng husto kay Stella noong umuwi ako rito sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako mag-abroad para hindi na kami magkahiwalay. Siya na lamang kasi yung pamilyang meron ako at hindi ko nakakayanin kung pati siya ay mawawala pa sa akin. Pero mapaglaro po ang tadhana, may ibang plano po yata ang Diyos sa akin. Matapos niyang kunin pati ang kaisa-isa kong kapatid, noong 2022, inatake sa puso si Stella. Bago pa man mangyari yon, minomonitor na namin ang kalusugan niya dahil sa sakit niya. Regular din naman ang check-up niya pero hindi ko akalain na yun pa rin pala ang kikitil sa buhay niya at magiging rason para tuluyan na akong maulila. Ang sakit-sakit mawalan ng mga mahal sa buhay, Papa Dudut. At minsan ko na rin hiniling sa Diyos na sana'y kunin na rin niya ako. Wala na kasing saysay ang buhay ko kung wala na rin yung mga tao na inspirasyon ko. Pero hindi ko po yata talaga oras, Papa Dudut. Sa kabila kasi ng mga pangit na mga nangyari, may dumating pa rin naman noon sa akin para magbigay ng pag-asa. Nakita ko yon nang makilala ko ang naging asawa ko 3 buwan matapos mawala ni Stella. Bali nagkakilala kami sa isang charity event kung saan ako naimbitahan ng isang kakilala. Marami pong tinuro at ipinarealize sa akin ng misis ko. Isa na nga doon yung pagmamahal sa buhay na meron tayo sa kabila ng mga pagsubok at matinding kalungkutan. Laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko noong nabubuhay pa sila na lilipas din ang bagyo. Nasisikat din ang araw. Hindi tayo magiging malungkot habang buhay at yun po ang mga katagang itinanim ko sa puso ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-air ang istorya ng buhay ko. Malaking bagay po ito sa akin na maibahagi ito sa ating mga kabarangay. Sana kahit paano ay na-inspire ko po kayo sa aking kwento. God bless po sa Barangay Love Stories and more power po sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mateo.